Narito muna ang balita at impormasyon may kinalaman sa SSS. SSS may alok na condonation program sa miyembro na may past due loans. Inanayahan ng Social Security System President and Chief Executive Officer Rolando Ledesma Macasair ang mga miyembro na mayroong mga past due loans na asikasuhin ito sa pamamagitan ng CONSO loan o consolidation of past due short-term member loans with condonation of penalty. Alam po ninyo, ang laki-laki po ng penalty pag hindi ninyo asikasuhin. Ayon kay PCEO Macasair, maganda pagkakataon ito sa mga miyembro na muling maging good standing ang status at makaulit sa mga serbisyo at programa ng SSS kabilang ang loan. Dahil sa CONSO loan ay hindi na kayo sisingilin pa ng penalties na siyang nagpapalaki at nagpapabigat sa pagkakautang, nakatagdang pagsamahin ng SSS ang principals at interest ng past due loans para maging consolidated loan. Sakaling mabayaran ang consolidated loan, iaawas na ang mga hindi nabayarang penalties at interest. Ang mga kwalipikadong para sa programa ay mga miyembro na mayroong past due short-term member loan na hindi pa nabibigyan ng final benefit para sa permanent total disability at retirement at walang kaso ng fraud o pandaraya sa SSS at mayroon may .SSS account. Maaari magsumiti ng aplikasyon kaugnay sa CONSO loan sa pamamagitan ng kanilang my .SSS account. Pwede bayaran ang consolidated loan sa pamamagitan ng one-time payment sa loob ng 30 na araw mula sa pag-aproba ng aplikasyon o installment depende sa kapasidad ng miyembro. Batay sa datos ng SSS, hanggang nito December 2023 ay nasa halos kalahating milyon na ang suma ilalim sa CONSO loan program at umabot na sa halagang mahigit 7.3 billion ang pinatawat ng social insurer. Samantala, minsan na natin naitampog dito sa ating programa ang ukol sa mga pensioners natin na ng mga nagretiro na sa kanilang mga pinaglingkurang kumpanya. Dahil sa marami ang nag-message sa atin na humiling na muli natin ito pag-usapan, ay pagbibigyan natin sila. Matapos nga ang dekada-dekadang pagkahanabuhay, isa sa pinaka-aasam ng isang empleyado sa pribadong sektor at kasama na rin ang mga nasa informal sector, sa ngayon ay ang pagdating ng kanyang pagre-retiro. Bukod sa pamamahiga, makukuha na rin ang pinag-ipunang retirement benefits mula sa SSS o Social Security System. Sa datos ng SSS, mulang taon 1957 hanggang August 2022, ay umabot na sa 1.33 trillion pesos ang naipakaloob ng retirement benefits sa mga miyembro. Ang pagkakaiba noon ay napakaraming papeles ang kakailanganin, mahabang-habang oras sa pagpila at pagpabalik-balik sa mga SSS branches. Pero sa ngayon ay paperless at pila na ang aplikasyon para sa iyong mga retirement benefits dahil sa online application na ito, ginawa sa pamamagitan ng my.sss. Para pag-usapan ito, makakasama natin si Miss Lisa Baral Carabagan, Communication Analyst ng SSS Media Affairs Department. Magandang umaga, Ma'am Lisa. Mabuting araw po sa inyo, Doc Hilda, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Health and Travel. Yes po, at dahil ito ay special request, kaya pag-usapan natin muli itong retirement benefits. Sino-sino ba ang mga kwalipikadong miyembro na makakatanggap ng retirement benefits? Okay, Doc Hilda, no, para sa kaalaman na rin po ng mga tagapakinig, no, as to the age requirement po, lahat po ng mga retiradong miyembro po na nasa 60 to 64 years old po at hiwalay na po sa trabaho, qualified din po yung mga underground or surface mine workers na hindi po na mga nasa 50 years old, mga racehorse jockeys po, no?
qualified din po sila makatanggap ng retirement benefit sa edad po na 55 years old. Kabilang din po, Doc Hilda, yung mga land-based overseas Filipino workers, pati na rin po yung mga voluntary members na nasa 60 years old, no? Sa panahon po nung pagsasubmit po nila ng application nila. Pati na rin po yung mga miyembrong nasa 65 years old po. Ayan po, pwede pong makapag-avail ng retirement benefit sa SSS. As to the contribution requirement po, no, para po, dalawang klase po kasi yan, no? Para ho doon sa mga nais pong makapag-avail ng retirement pension, ang contribution requirement po natin doon ay 120 months. However po, Doc Hilda, kapag less than 120 months po yung hulog, sila naman po yung qualified na makatanggap po ng lump sum amount. Yeah po, sis, nabanggit po, Ma'am Lisa, regarding po sa lump sum, so marami ang parang nalilito. Ang akala nila, kasi gusto nila makahawag ng isang malaking halagang pera, so akala nila, yun, gusto natin pag-usapan muli, ang pagkakaiba ng retired employee na pasok sa monthly pension, yung kumbaga yung advance pension dapat yun advance 18 months, at sa lump sum. Kasi karamihan, ang nasa mga magre-retiro na, ay gusto ko lump sum, gusto ko isang big amount. So pwede, Ma'am Lisa, i-ano po ninyo, i-explain para alam nila sa mga membro na meron 120 contribution. Okay po. Doc Hilda, yung nabanggit nyo po na advance 18 months, kasi po pag nag-file po sila ng retirement benefit application at qualified po sila doon sa pension, meron po kasi silang option na i-advance po yung first 18 months po nila. Yun, bali yun po yun, ma'am, pwede po naman i-grant yun doon sa ating pong retirement pensioner. So once na naaprubahan po yung retirement benefit application po nila, no, i-advance na po ni SSS yung pension po nila for the first 18 months. And after po nun, pag natapos na po yung 18 months, sa ika-19th month po, doon na po nila matatanggap yung kanilang regular monthly pension. Tapos yun po, iba kasi. Yun. And then dito naman sa lump sum. Ayun sa lump sum po, halimbawa po, nakaabot na po doon sa contingency date, no, retirable na po yung member at hindi po niya naabot yung 120 months po na contribution requirement at let's say wala na pong kakayahan yung miyembro na ipagpatuloy yung paghuhulog ng contribution, pwede na po siya makakuha ng retirement benefit sa SSS in lump sum amount po. Pero, Miss Lisa, kung sakali na hindi pa nila na-reach yung 120 contribution, dahil gusto sana nila na makaroon sila ng monthly pension, pari pa rin po ba nila ipagpatuloy hanggang ma-reach lang nila 120 para ma-qualified sila sa monthly pension? Okay po, yung pwede naman po nila ipagpatuloy yung paghuhulog ng kanila pong contribution, no, para matapos po nila yung contribution requirement na 120 months. So pwede nila ipagpatuloy. And then, Ms. Lisa, regarding naman dito sa advance 18 months, pwede naman kapag sila nagretiro, pwede naman nila piliin na hindi advance 18. So, ano ang unang ibibigay ng SSS pagka once naka-apply, yung 1 month contribution muna o 3 months o 6 months? Usually po, Doc Hilda, meron pong cases na na-advance po yung pagbigay nila ng benefit, hindi lang good for 1 month. Minsan, na-advance po nila yung for the next 2 months. So, para po, i-advise na din po sa ating mga pensioners, maganda po na ma-monitor din po nila yung crediting po na kanilang pension sa pamamagitan din po ng pag-check nung kanilang yung online account po nila po doon sa my.sss portal o kaya naman po doon sa mismong bank account po nila, no, para makasiguro po sila na nakikredit po regularly yung kanila pong monthly pension mula sa SSS. Kasama ba ang 30-month pay sa regular monthly pension? Hindi po, Doc Hilda, parang more on kasabay po na nakukuha ng ating pong mga SSS pensioners yung 13-month tsaka po yung regular monthly pension nila tuwing December.
So hiwalay Tuwing pa po siya December. doon sa opo, tuwing December po. So, ibig sabihin, sa mga nag-advance 18 months, pagdating na December, meron pa silang maasahan ng isang 13 month. Yes, Doc Hilda, tama po kayo dyan. Pero kung sa ano naman, kung sa lump sum naman, meron bang 13 Yung months sila o hindi na sila kasali? yung mga regular po na tumatanggap po ng monthly pension, sila po yung qualified po na makatanggap ng 13 months. Pero yung mga hindi umabot ng 120 contribution tapos nag-file ng lump sum na before December, so hindi na sila kasama sa 13 month. Yes, tama po, Doc Hilda. Ngayon, kung nag-60 years old na isang miyembro, pero nakakawa siya ng trabaho, sa libawa, katulad sa akin, madalas consultancy o advisor, pwede ba bang mag-continue ang hulog niya? Kasi itong tanong na to galing sa isang 60 years old na nagpe-pension na, pero biglang siyang na-hire as consultant, so tumatanggap siya ng salary. Ito po ba dapat i-inform si SSS at may hinto po ba ang kanyang SSS pension? Opo, pagdating po sa consultancy, Doc Hilda, pwede pa naman po niyang ipagpatuloy yung paghuhulog ng contribution, no? Granting po na hindi po siya makakaltasan ng kanya pong employer. Pero in cases po na halimbawa na na-employ po siya sa private company, ang tendency po kasi nun, huhulugan po siya ng kanyang employer ng SSS contributions. Once na tumatanggap po siya ng pensyon at bigla pong nag-reflect sa system po natin na may hulog po na contribution, automatically po masususpend po yung pagtanggap po nila ng pensyon. So, ang may advice po natin sa kanya kung halimbawang natapos na po yung halimbawa po kasi pag sa consultancy, usually sa mga government agencies din po, may specific duration lang po kung 2 years lang po yung project, after 2 years, tapos na po yung proyekto, no, pwede naman po silang mag-resume po, no, nung pagfa-file po nila ng application, no, ng retirement benefit. Yun nga lang po, Doc Hilda, over the counter na po yung pagfa-file and same na po yung mga documentary requirements po na kailangan po nilang isumite. Pero maaari po ba sa isang miyembro na nagpe-pension na, nabanggit ko na naging consultant na hindi naman siya kinakaltasan ng kanyang employer, pero need pa rin po niya mag-self-employed habang hindi pa niya nare-reach ang age 65? Pwede pa po, Doc Hilda, no, maituloy pa po niya yung paghuhulog ng contribution. Lalo na po kung halimbawang kulang pa po siya doon sa contribution requirement na 120 months, no. Pwede po niyang ituloy yung hulog po para ma-reach po niya yung desired number of contributions. Pero pagka 60 years old, tapos nagpe-pension na siya, tapos dahil may trabaho, magko-contribute again, yung kanyang pension po ba, madadagdagan ba o yung pa rin? Ma-adjust po, Doc Hilda, yung magiging computation po nung kanya pong benepisyo kasi madadagdagan po ng hulog, no, kumbaga. So kasi isa din po sa mga kino-consider natin sa computation ng pension yung mga credited years of service tsaka yung total na posted po na contribution. So possible po na ma-adjust po yung amount na contribution na makukuha po niya once nag-resume po yung kanya pong pag-apply for retirement benefit. At sa mga miyembro na nakikinig at nanonood sa atin, kapag sila ay 60 years old na wala ng trabaho, nag-retire na sa private company nila, no need sila pumunta sa SSS branch, pwede na itong gawin through online application. Tama po, Doc Hilda. No, basta po ang ating pong mga employed members po ay meron pong sariling my.sss account. Kung wala pa po, pwede na po silang mag-register online. Pumunta lamang po sila sa SSS website www.sss.gov.ph. So online na po ang filing nito. No, ihanda nyo lang po yung mga yung mga supporting documents or yung mga tawag dito yung mga kailangan pong information na kailangan
kailangan pong i-encode, no, sa kanila pong online application. Once na na-submit po nila yon, no, meron pong marireceive na notification, Doc Hilda, yung kanila pong mga employers. So ang gagawin po nila, kailangan po nilang mag-issue ng certification bilang patunay po na separated na po yung empleyado sa kanilang kumpanya dahil nagretiro na po. So para po makapag-issue ng online certification ng kanila pong employers, no, kailangan po meron din po silang sariling online account sa my.sss. So kung ang members po may online employee account, ang employers po meron din pong employer account. At maliban po doon, Doc Hilda, dapat po ang nakatag po as active yung status po ng ating pong mga employer para makapag-submit po sila ng online certification for their employees. Kasi napaka-importante po talaga ito. Otherwise po kung hindi po na-submit ito, hindi po mapoproseso yung retirement benefit application ng employed member. Yung sa yung sa online application, sa mga nagre-retire, ito po ba kayang bang gawin ng isang senior citizen, lalo na kung hindi sila techie sa paggamit sa cellphone o sa paggamit ng laptop? Opo. Marami po tayong gabay, no, para ho sa ating mga retirement pensioners, no, para masundan po nila yung pagsusumite ng retirement benefit application online. Meron po tayong YouTube account, Doc Hilda, yung ating pong my SSSPH, meron po dong instructional videos na pwede po nilang sundan habang nagpapasa po sila ng application online. Maganda din po kung meron po silang kasama sa bahay na techie po, katulad po ng kanilang apo or pamangkin or kanilang anak, no, pwede po silang magpa-assist. Worst case scenario po, Doc Hilda, kung wala po silang kasama sa bahay, no, pwede po silang pumunta sa pinakamalapit po na SSS sa kanila pong lugar. Meron po tayong tinatawag na e-centers. So meron po tayong branch personnel doon. Pwede po silang i-assist, no, sa sasubmit po ng kanilang retirement benefit application kasi meron po tayong mga computers doon and ready naman to assist naman po yung ating mga branch personnel. At syempre, pinapaalala natin sila na huwag sila pupunta sa mga computer shop dahil kasi sa computer shop, for sure, tatanungin nila kanilang mga personal information, ito ay magagamit nila. Tama po kayo dyan, Doc Hilda, no? At meron din pong mga nagkalat po sa Facebook na nag-o-offer po ng online assistance at hihingiin po yung inyong login credential tas may kapalit po na fee. Ayun po, talagang delikado po yun kasi very confidential po yung inyong login credentials. May possibility po kasi na magamit po yun, no, sa pagpapasa po ng mga fraudulent claims sa SSS, no. Mahirap po na masangkot po tayo doon at matindi po yung epekto po nun do sa miyembro, no. Once po kasi, Doc Hilda, na mapatunayan na na-involve po yung isang miyembro sa mga fraudulent claims online, no, hindi po kasi sila makakapag-submit ng online benefit application, no, plus yun, under investigation pa po sila. So yun po, matindi po yung abala na mangyayari po, kaya we strongly advise po, no, sa ating mga pensioners na mas mabuti po pagkatiwalaan niyo na po yung inyo pong mga kamag-anak, or mas maganda po na lumapit na lang po sa mga otorisadong branch employees po, no, sa ating pong mga sangay ng SSS. Oo, mas maganda talaga. Pag hindi talaga ninyo alam kung paano gagawin, pumunta na lang po kayo sa pinakamalapit na SSS branch and then meron doon e-center na mag-assist sa inyo. Huwag po ninyo basta-basta ipagkatitiwala sa ibang tao dahil ito baka malay mo, baka unang pension makuha mo, yung susunod na pension di mo na makuha. Opo, no. Yung iba na pong nakinabang doon sa benepisyo na dapat po sana ay sa kanila. Yes. And then nabanggit mo kanina, yung employer. So ano naman ang gagawin sa panig ng employer kaugnay sa retirement benefits ng kanyang empleyado?
Yun po, yung sa certification po, no, once na naka-receive po ng notification, no, online, no, kailangan lang po nila to i-issue, no, at i-certify po at i-issue para matuloy po yung pag-process po ng benepisyo. So yung crediting po, once na naaprubahan naman po, Doc Hilda, yung retirement benefit application nung empleyado, no, direkta po yun maiki-credit doon sa disbursement account po, Doc Hilda, na inirehistro nung kanila pong employee member, no, sa my.sss portal. So pwede pong ipasok yun sa UMID ATM card ng miyembro, or yung Union Bank Quick Card, or kung ano man po yung inirehistro niyo na account, no, sa ilalim ng mga PesoNet participating bank. So doon po direktang maiki-credit, Doc Hilda, yung mga yung benepisyo po ng ating pong applicant, no, for the retirement benefit. Ano ang mangyayari kung biglang namatay ang isang retiree na may monthly pension? Ayan, good question po yun, Doc Hilda, no? Ang maganda po sa SSS, no, talagang from womb to tomb po talaga yung benepisyo. So once na namatay po yung retirement pensioner, no, pwede pong ipasa yung benepisyo sa kanila pong asawa, no? Kung halimbawa po may asawa po at may dependent minor children, no, sila po yung makakatanggap po ng death benefit. So kung sino man po yung mga legal beneficiaries, like in this case, yung primary beneficiary po natin, yung legal na asawa, at kung meron man pong dependent minor children, ayun, sila pong makakatanggap nung benepisyo. Kailangan lang po nila mag-file, no, Doc Hilda, online din po ang filing ng death benefit claim, no, gamit po yung kanila pong my.sss account. Yan ang isang, Miss Lisa, yan ang isang reason bakit yung ibang tao gusto nila makuha ang advance 18 months. Sabi niya kasi isang taon kalahati pa daw yan. Buhay pa pa kaya ako noon. Baka mamaya lalo na yung sa mga single. Kasi tanong nila, Opo. single kami. Sabihin natin, syempre natural, wala siyang mga anak. Tapos wala na rin siyang magulang. Saan daw mapupunta ang pera niya? So, ang ginagawa nila, mag-advance 18 months muna. Opo. Kung sa mga cases naman po, Doc Hilda, na single po, no, at wala pong anak, ang maaari pong makatanggap ng benepisyo yung kanila pong secondary beneficiary. Ito po yung mga magulang nung namatay po na miyembro. Pero kung wala siyang magulang, pwede ba mapunta sa siblings, sa kanyang mga kapatid? Doon naman po papasok, Doc Hilda, yung mga designated beneficiaries, kung sino po yung nilista ng member doon sa kanyang registration. And lastly po, kung wala pong designated beneficiaries, doon na po papasok yung legal heirs. Yung mga legal na tagapagmana. Yung designated, talaga hindi papasok pa rin yung common law wife. Sa batas po kasi, Doc Hilda, ang pinapanigan po ay yung mga legal na asawa, unfortunately. yan ang kadalasan tinatanong sa akin eh. Opo, kahit dito din po, Doc Hilda, pag-usapan death benefit, napaka-komplikado din po kapag may pag-involve na po yung mga common law wife and yung mga yung legal na asawa. Yun na nga, kahit hindi lang sa SSS, kahit sa ibang ahensya, yan lagi ang tanong ko eh. Sabi ko, paano yung common law wife naman talaga kasama niya? Okay, sabihin natin na naging common law wife siya dahil hindi sila nagpakasal. Kasi sa panahon ngayon, uso na yan eh. Parang hindi na yung tinatago eh. Pero hindi naman nila alam yung disadvantage kapag hindi sila nagpakasal. Opo. Tama po. Kaya maganda din. Kaya nga, dapat talaga, siguro, pag talagang kayong dalawa na, magpakasal na kayo. Kasi sabi nga nila, Lisa, which is totoo, mabilis magpakasal. Mahirap magpaanal. Totoo po. Kasi po yun din po kasi yung ire-require ng SSS, yung patunay po na legally separated na po sila. So hangga't wala po noon, hindi po mapapaboran yung common law wife sa patanggap ng benepisyo. Unless meron pong ibang cases, deceased na po yung legal wife, that's the time po napapasok na po si common law wife.
At ito naman, siguro kadalasan may mga problema sa mga empleyado. Paano kung bago daw sila mag-retire, meron palang hindi nababayaran na pagkakautang sa SSS. Kumbaga, Opo. kinaltasan daw sila sa sahod, pero sa SSS hindi nabayaran. O kaya naman, hindi posted. Ay nako, Doc Hilda, no, maganda po makipag-coordinate po sa pinakamalapit na SSS, no. Mag-file po sila ng formal complaint, no? Bakit hindi po na i-post yung ikinaltas po sa kanila na monthly amortization na supposedly na i-remit na po sa SSS? Or prior to that naman po, pwede naman pong kausapin po nila muna yung employers, baka may na nagka-problema lang po sa records, no, i-call lang po yung attention nila, bakit hindi po na i-post tong payment na to samantalang kinaltasan nyo naman ako. So siguro po proper communication lang po muna sa HR, pero worst case scenario po at hindi po talaga inaksyonan nung HR department po nila, that's the time na mag-file na po sila ng formal complaint sa SSS. Tapos po, So, Doc Hilda, kung yes. yung ibang cases naman po, Doc Hilda, talagang meron talaga silang natitirang balanse sa loan. Let's say mga voluntary members po, pwede po silang mag-file ng conso loan katulad po na nabanggit nyo po kanina, no, para mabayaran po nila yung loan principal at interest. Once na na-settle na po nila yun, mawi-waive na po yung naipong penalty. Yes. At wag sila muna magpa-file ng retirement kapag hindi pa naayos ang problema. Let's say kung nakita na may utang pa siya sa SSS, wag mo na siya mag-file ng retirement. Tama po, Doc Hilda, kasi ang tendency po nun kapag once na nag-file po sila ng retirement benefit at may loan balance pa po sila, ikakaltas po yon sa kanila pong kabuuang halaga ng benefit na matatanggap po nila. So sayang po, makakaltasan po, hindi po nila ma-enjoy yung benepisyo. So we strongly advise po, Doc Hilda, sa ating mga member borrowers na isettle po muna yung kanilang mga loan balances bago po silang mag-file ng retirement benefit. Yes, yan po ang kaya Ma'am Lisa, nais ko lang sana na ipaliwanag po ninyo na ano ang meron sa my.sss na ito ay para sa akin ay malaking tulong to kapag may .sss na monitor nila ang kanilang hulog o kaya kung may utang pa sila, nagre-reflect. Ito po ba ay makikita po sa my.sss? Tama po, Doc Hilda. Ang kagandahan po kasi nung ating pong my.sss portal, yun, mamomonitor po nila yung kanilang contribution records, no, by year, by month, magkano po yung naihulog, ilan na po yung total number of posted contributions, makikita po nila doon. Aside from that, yung kanila pong loan records, no, naka-indicate po doon kung kailan po sila nag-loan, magkano na po yung na-post, no, magkano na lang po yung balanse, makikita din po nila doon. Maliban po doon, Doc Hilda, pwede na po silang mag-submit ng kanilang mga benefit application, no, pati na rin po yung loans online, gamit din po yung my.sss account. At pwede din po sila doon mag-update ng contact information. No, napakarami po ang pwedeng gawin po sa my.sss account. Mas convenient na po ang pakikipag-transaction sa SSS. Hindi na din po nila kailangan pumila po sa ating pong mga SSS branches. At higit sa lahat, ang isa napansin ko, kapag meron pong my.sss, kapag ang iyong employer ay nagbabayad ng iyong monthly contribution, ang SSS ay nagte-text mismo sa'yo. O sige, ito may payment na pumasok na para sa iyong contribution. Yan, tama po kayo dyan, Doc Hilda. Kahit ako din po, nakaka-receive din po ako ng notification, no, through text message pag in-acknowledge nila na yung aking contribution payment. Aside from that po pala, Doc Hilda, no, pwede din po silang mag-generate ng payment reference number po na ginagamit nila sa pagbabayad ng contribution at loan sa SSS. Pwede din po nilang gawin yun gamit po ang kanilang my.sss account. So maganda talaga ang my.sss. So sa mga nakikinig at mga nanonood sa atin, sa mga wala pang my.sss, para habang maaga pa, nakikita ninyo kung may problema ang iyong mga monthly hulog o kaya may mga utang na hindi pa nasisettle, nakikita po ninyo. So ano ang mensahe po ninyo sa ating mga miyembro?
Para ho sa ating mga members, pensioners, no, ire-request lang po namin yung inyo pong tiyaga, no sa re-rehistro po sa ating pong my.sss para makinabang din po kayo, no, mas convenient po, mas mabilis at mas pinasimple po yung pakikipagtransaksyon po ninyo sa SSS. So hindi yun at the comfort of your homes or gamit po yung inyong mga mobile phones, pwede na po kayong makipag-transact sa SSS. Kaya po, talaga forbid, ako din talaga para sa akin pinapayuhan ko pa rin kayo. Kung wala pa kayo my.sss, meron lang sa sa apps lang naman ng yung cellphone, magagawa na kaagad. Hindi naman nyo kailangan pumunta sa SSS unless hindi kayo talaga marunong o meron mga certain question na tinatanong na hindi niyo kabisado, doon na pupunta kayo sa SSS. Sa SSS kayo pupunta sa e-center. Tama po, Doc Hilda, no? Mag-ingat po kayo sa mga fixers at scammers, no? Muli po yung mga serbisyo po ng SSS ay libre, no? Ready po kayong pagsilbihan ng ating po mga branch personnel at direkta po kayong pumunta sa kanila para ma-assist po nila kayo. Yan, maraming salamat po, Ma'am Lisa, sa oras na binigay mo sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Maraming salamat din po sa inyo, Doc Hilda, at muli mabuting araw po sa inyong lahat. Yan po, muli ang nakasama natin ay si Miss Lisa Baral Carabagcan, Communication Analyst ng SSS Media Affairs Department. Kung meron po kayong mga katanungan o gustong linawin ng mga bagay-bagay, huwag kayong makatubili, magpadala ng mensahe sa ating mga social media accounts at asahan po na ipaparating namin ito sa SSS. Ito ay bahagi ng ating pagbibigay ng serbisyo publiko at sa hangarin ng SSS na kayo ay mapaglikuran at sa kanyang hangarin ng bawat isang Pilipino ay magiging SSS protektado. Kaya po sa ating mga SSS members, pag wala pa po kayo my.sss, mag-register na kayo, mag-download na po kayo sa yung apps kasi sa totoo lang, nalalaman na po ninyo kung kailan kayo nag-start sa paghuhulog, and then nakakailang hulog na po kayo, malalaman na po kayo kung kayo ay may 120. Kung sakali may 120 naman kayo, ipagpatuloy pa rin yung paghuhulog hanggang at the age of 60. Kung wala na kayong trabaho, yun pwede na kayo mag-file ng retirement. Pero kung sakali naman meron pa kayong trabaho, kailan abutin ng 65 years old. And then, tuloy-tuloy pa rin po ang paghulog po ninyo. Doon yung makikita sa my.sss na talagang pumapasok. Yung nga nabanggit ko kanina na nagpapadala ng notification ng SSS, nagte-text po sa inyo o itong hulog mo sa ganitong buwan na to, pumasok na. So, yun ang kagandahan ng my.sss. Samantala, ang oras sa buong kapulan ng Pilipinas ay ganap ng 9:04 ng umaga, Kautiam Kong Sihon Saki. Sa pagbabalik ng Health and Travel at Serbisyo Publiko, pasadaan naman natin ang mga headlines ng mga malagang balita dapat ninyong malaman ngayong araw ng Martes. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda